Eksaktong 1 taon na ang nakalilipas nang maganap ang hindi malilimutang trahedyang dala ng pananalasa ng habagat. Nagdulot ng matinding pagbaha ang umaagos na tubig sa nasirang tail dike sa mga bayan na nasa paligid nito. Si Mang Abraham Cruz, isa sa mga matinding naapektuhan ng pagbaha, sariwa pa sa kanyang alaala ang nagdaang pangyayari. August 7 ng nakaraang taon bago magtanghalian, pauwi sila nang salubungin sila ng mga umiiyak na kapitbahay at kabarangay. Pagdating ko nandito, lagpas ng tubig sa tandaan. Wala naman. Ubus na lahat. Tsaka mga damit namin, yun na, sira na. Tapos, nakita ko yung misis ko, ando sa kabila, nakado sa, yun o, kay Kosyal. Dahil wala ng tao rito. Halos, nag-evacuate na. Pumunta pa kami rito, kaya lang, tindahan ko, wala na, sarado na. Wala na laman, inadat ng tubig. Naging mahirap para sa kanya at sa asawa na bumangon dahil maging ang kanilang mga panindang tanging pinagkukunan ng ikabubuhay ay natangay ng tubig baha. Wala umanong kagamitan sa kanilang bahay ang tinira ng hagupit ng habagat. Kaya't sa pagsapit ng tag-ulan, sinimulan na umano niya at ng kanyang asawa ang paghahanda kung sakaling maulit muli ang kalamidad. Ipinasok na ni Mang Abraham sa mga kabinet at kahon ang mga damit at ilang kagamitan upang mabilisan na lamang daw ang pag-aakyat sa mga ito. Bagamat inutang lamang ang perang ginamit, nakapagpagawa si Mang Abraham ng ikalawang palapag sa kanilang tahanan para umano may matuluyan sa oras ng pagbaha. Sa ngayon, sa pagsikap namin, yun nga, yung ginawa namin yung task, kahit ano nangyari, doon lang kami. Yung mga gamit natin na ibang bago, nandun na lahat sa taas, yung mga alagang bagay. Ganda damit, nandun na. Yung mga kasangkapan namin na dapat masira, taas na namin. Ngunit si Aling Janet Canlas, paglalaba ang tanging ikinabubuhay. Wala umanong kakayahan para makapagpagawa ng bahay tulad kina Mang Abraham. Wala na kaming mailagay, di naman namin mapagawa yan dahil nga yung, siyempre, malaking gastos yan. Oo. Gamit, medyo nakakabili na kami ngayon, pero hindi rin kami kontento kasi hanggat walang itaas yan. Bakas sa mga mata ni Aling Janet ang takot na baka muling mangyari ang trahedyang hatid ng habagat noon. Mababa ang tahanan ni Aling Janet kumpara sa ibang bahay sa San Pedro Cutud. Kaya naman ang tanging paghahanda na lamang niya sa posibleng pagbaha ay maging alisto sa senyales mula sa kapitan. Pag namin yung tag-ulan, sa bagay, sinabi naman ni Kapitan, may signal naman eh. Nihintay na lang namin yung signal, pero hindi rin naalis sa amin yun eh, kasi nagkapobya na kami. 1 taon makalipas ang pananalasa ng habagat sa rehiyon, umaasa pa rin ang ating mga kababayan na makabangon at maging handa. Katuwang ang pamahalaan, ang maagap na pagtugon ng mamamayan sa banta ng kalamidad, ang kasagutan upang tuluyang makalayo sa anino ng trahedyang dala ng naging hagupit ng habagat 1 taon na ang nakakaraan. Ako si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.